Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay nalalapit na raw pong matapos ang correction nitong si Bitcoin. Kung saan ay kasabay po nito ay nalalapit na rin ang magaganap na eleksyon sa bansang US. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang nangyayari kay Bitcoin? Ngayon pong October 2024 ay muling tumaas ang value o presyo ni Bitcoin papunta sa $67,000 kung saan ay nagdulot po ito ng bagong interes mula sa mga investors. Sinabi po ng isang analyst na ang kasalukuyang minor correction na nararanasan nitong si Bitcoin ay malapit na raw matapos. Ang paparating na US elections ay inaasahang magpapataas ng interest sa digital assets kasama na itong si Bitcoin. Ngayon ay ano ang ibig sabihin ng correction? Para sa mga bago lamang po rito. Ang term na kapag sinabi po nating correction ay isa po itong financial jargon. Sa madaling salita ay ito po ay tumutukoy sa temporary na pagbaba ng presyo ng isang asset katulad po ni Bitcoin na sumusubaybay sa long-term upward trend. Ibig sabihin, bumababa ang presyo pero eventually ay tataas ulit ito. Sabi ni crypto analyst na si Ginoong Michael Van de Poppe, bagyang bumaba sa presyong $65,000 ang presyo ni Bitcoin bago po ito muling tumaas or umangat. Ngayon ay paano naman makakaapekto ang US elections? Yan, paano makakaapekto ang US elections sa crypto market? Ang US election ay isa po itong major event na maaring magdulot po ng pagbabago sa market conditions. Posibleng magkaroon po ng epekto sa financial markets dahil ang mga bagong policies or patakaran na ipapatupad ay maaring magdulot ng economic changes. Kaya kapag may eleksyon, nagiging interesado ang mga investors sa digital assets na maaring makapagprotekta sa kanilang investments mula sa economic uncertainties. Dagdag pa rito, ang pagbaba po ng yields ay pwedeng mag-bolster sa broader crypto market. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin naman ng October? Ayan. Siguro naman ay medyo na-encounter ninyo yung salitang October. Ayan, at nagtataka kayo, lalong-lalo yung mga bago rito, bakit October yan at hindi October? Yan, ang October po kasi ay isang term na ginagamit sa crypto community para ilarawan ang consistent gains ni Bitcoin tuwing sumasapit po ang buwan ng October. Ayon po kasi sa datos mula sa CoinGlass, tumataas po ng 7.21% si Bitcoin ngayong October 2024. Bagamat ay mas mababa po ito sa historical average na 22.59%. Sa nakaraang mga taon tulad po ng 2021 ay siya po ay yung buwan po ng October ay nagpakita po ng 39.93% na gain. Noong 2017 naman ay 47.81% na gain. Ipinapakita po nito na malaki ang potensyal ng buwan ng October para kay Bitcoin. Sa madaling salita ay basta sa pagsapit po ng buwan ng October ay nagiging maganda ang performance ni Bitcoin. Kaya ngayon ay may isang linggo pa bago matapos ang buwan ng October. Kaya posibleng tumaas pa ang presyo ni Bitcoin kung susunod ito sa mga nakaraang trends.
Ngayon, ngayon ay ano naman po ang long-term projections para kay Bitcoin. Ayon po sa historical trends ay posibleng maging handa rin ang performance posibleng maging maganda rin ang performance ni Bitcoin ngayong susunod na buwan ng November. Ang average return ni Bitcoin sa kada sumasapit po ang buwan ng November ay nasa 46.81%. At meron po itong median gain na 8.81%. Isa pa ang mga analyst sa Bernstein ay may long-term bullish stance kay Bitcoin na nagsasabing meron itong target na $200,000 pagsapit po ng taong 2025. Next year po yan. Sinabi po ni Gautam Chugani na ang potensyal po ni Bitcoin bilang store of value sa gitna ng economic uncertainties tulad ng rising US national debt at inflation risk ay malaking factor or malaking bagay. Yan. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa ating mga Pinoy crypto traders o investors. Para sa ating pong mga Pinoy crypto traders o investors, ang mga nasabing developments po rito ay maaring maging good news para sa atin. Ang bullish sentiment po sa market dulot ng mga macroeconomic events at US elections ay posibleng magbigay po ng additional confidence sa pag-invest kay Bitcoin at ibang cryptocurrencies. Ang mga kilala at established crypto-related companies tulad po ng MicroStrategy, Robinhood at US-listed Bitcoin mining firms tulad po ng Riot Platforms at CleanSpark ay maaari ring maging interesting investment opportunities para sa mga gustong magkaroon ng indirect exposure sa crypto market. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Napakaganda po ng takbo ng cryptocurrency market sa ngayon. Habang may risk na involved, ang potential gains ay napakalaki rin. Mahalaga na maging informed at updated po ang mga investors tungkol sa mga macroeconomic events at historical trends. Gamitin natin ang mga information na ito para gumawa ng wise investment decisions. At lagi pong tandaan, habang exciting ang pag-invest, lagi po nating isipin ang diversification at huwag po nating ilagay lahat ng ating resources or funds sa iisang asset lamang. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.